Magandang araw. Ako po si Captain Ray Acosta. Ang kwento ko ngayon is bilang isang 60 gunner ng First Recon Company ng 6th Infantry Division way back 2003. So, yung araw na yun, no, yung area kasi namin noon is naka-located kami sa field artillery. So nandun kami sa area ng Pigkalagan, area ng Sultan Kudarat. That time, may message na nakarating sa company namin na kailangan namin mag-prepare, may warning order na binaba upang i-rescue yung na-kidnap or ransom na isang Chinese, no, na dinala dito sa area ng Kabuntalan. So, nag-organize yung company commander namin, no, na isa ako doon sa napili niya, no, na naka-ready na maging isang 60 gunner. So ang mangyayari sa combat operation namin is insertion. So yung area, briefing sa amin ng company commander namin, yung area is yung sakahan, no, yung bagong bungkal na lupa, tapos may tubig pa. So maputik ito. So doon kami ibababa prior doon sa isang barangay kasi yung barangay nandoon nakapwesto yung isang mga MILF rebels. So doon din dinala yung isang kidnap na isang Chinese. So kasama namin dito yung 6IB under kay Colonel Dida. So napalibutan na nila. So kami since na hindi nila madiretso kaagad kasi yung terrain is maputik. So kailangan nila ng insertion na ihuhulog yung Recon Company sa likod kung saan nakapwesto yung MILF rebels. Ray, ano nga ba ulit yung insertion? Heliborn to? Heliborn operation ito, sir, no, na isasakay kami, isang team po, by team po kami. Yung pito na yon isasakay sa helicopter, then idadrop po kung saan yung may kalaban, no? So nangyari nun, sir, may second hole kami. Yung first hole kasi namin, doon sila binaba sa isang ground, sir, na may malapit sa barangay. So ang nangyari sa first hole, sir, pinutukan sila. So nung nag-second hole na, sir, nag-advise na yung piloto, sir, hotspot tayo, hotspot, ibababa namin kayo. So prepare lang kayo, pumuputok itong kalaban. So yun nga, sir, no, mga 10 minutes na travel yun. No, nung nandoon na kami malapit sa area, sir, sa barangay, biglang pinuputukan na kami, nasa taas pa lang kami, naririnig namin na umahaging yung bala. So tinamaan pa nga yung yung helicopter that time. So continue pa rin ang gagaling ng mga piloto, sir, no? Binaba kami doon sa isang barangay, sir. Habang binababa kami, sir, hindi nakita namin yung tatalunan namin, sir, putik, yung tinatawag nilang basakan o sakahan, sir, na bagong bagong kalkal at may mga tubig pa, sir. So ang nangyari, sir, pag nagsigaw na yung piloto, sir, baba! So, lahat kami, sir. Tagdalawa yung sir, kabilaan. So, talon kami, sir. So, expect ka talaga, sir, yung pagtalon, sir, ihiwalay mo yung baril mo, sir, kasi 60 gunner ako that time, sir. Ihiwalay mo yung baril mo. So, yung backpack mo, sir, iuna mo yun. Tapos, baril mo, sir, hawakan mo lang. Medyo sana, sir, yung iba yung bagsak mo, sir, nakadapa. So, kung makita mo, sir, talagang yung putik, sir, malapit na taga-tuhod, sir. So, nangyari doon, sir, kasi hindi mo maiputok yung baril, sir, hanap kagad kami ng irrigation, sir. Lumapit kami sa irrigation, hugas kami, sir. Mukha namin, sir, nugasan namin. Habang pinuputukan kami ng kalaban, sir. So, no choice, sir, walang cover. So, yung pilapil na lang yung cover namin doon, sir, na tingin namin, sir, na siguro nasa high ground sila, sir, pero hindi nila kami makikita. That time, sir, maswerte lang talaga kami, sir, kasi yung pilapil niyo, sir, may katabing irrigation. So nahugasan yung mga baril namin, sir. Habang hinuhugasan, sir, naiputok namin, kaya nakapag-cover fire ako sa kasamaan ko, sir. Then hanggang
sampa kami sa unang na-haul, sir. So, nakadikit kami sa kanila. So, yung pangatlong insertion, sir, tatlo na lang yung sir, nakababa kasi talagang grabe na ang pukpukan ng kalaban, sir. Buti yung piloto no nerves na mag-land Yes, sa sir. inyo na sobrang hot landing. Ano yun? Sir, hotspot, sir. Hotspot, oo. Yes, sir. Believe na believe kami sa mga piloto, no, sir. Kasi yung sir, yung bravery talaga na pinakita nila, sir, na kaya nakaka-proud, sir, ba, na mahiya ka, sir, na hindi tatalon at nagsusuicide na nga sila, sir, eh. Oo, Para maihatid ka lang tapos hindi ka pa tatalon. Yun yung nakita namin, sir, na talagang very dedicated sa service yung mga piloto na yun, sir. So, that time, sir, nung nakadikit na kami sa mga kasama namin, sir, nagka-consolidate na kami, may ilan doon, sir, na hindi talaga nakatalon, sir, dahil sa lakas ng putukan. So, talagang nakatutok na yung mga MILF rebels that time, sir, sa bababa na helicopter. So, nakabuo kami doon, sir, na isang platoon na minus. Kasi yung iba, sir, hindi na talaga nakababa sa helicopter. So, binalik na lang doon sa sir. Tapos may tama na rin yung helicopter, sir. So, continue kami, sir. Nag-spread kami doon, sir. Nag-skirmish kami, sir. So, hanggang nakuha namin, sir. Kasama ko po si CEO namin diyan, sir. Si First Lieutenant Mina. So, nirush up na namin yun, sir. Yung isang barangay, sir, nakuha namin. Nagtakbuhan na rin yung mga MILF rebels that time, sir. Kasi tingin nila, sir, na-overwhelm sila sa namin, sir. Kasi yung iilan doon, sir. Yung 6IB kasi, sir, sumugod din, sir. Kaya nahati yung grupo nila, sir. Nakapokus sila sa 6IB kasi ang dami ng 6IB that time, sir, na nag-assault na rin, sir. Pero kung hindi kayo naka-heliborne, hindi maka-assault. Hindi rin maka-assault ang 6IB, sir. Kasi ang inaasahan talaga din ng 6IB that time, sir, na mayroong bibira dito sa likod nila, sir. So, yung defense nila, sir, is naka-focus papunto doon sa area ng 6IB. So, ngayon, sir, nung dumating kami, sir, wala na silang cover sa likod, sir. Kaya napilitan silang umalis doon sa area, sir. So, malaking bagay yung nagawa ng insertion, sir. Kasi sa akin, sir, nakita ko lang din, sir, na talagang na-overwhelm yung rebels that time, sir. Tumakbuhan, nagsipagtakbuhan sila, sir. Pero anong feeling mo nung ganun ba? Kasi parang isa sa mga pinakamahirap i-execute yung Yes, sir. heliborne o insertion kasi wala nang surprise yan di ba? Yes, sir. Ang ingay ng chopper Yes, Pagpalapit pa lang chopper, alam na, lalo Yes, na kung naglapag pa ng tropa. Yes, sir. Yung hirap, kung lang, sir, yung experience nyo, sir, hirap talaga, sir. Kasi alam ng kalaban, sir, kung saan ka. Tapos pababa ka pa lang yung helicopter, sir, binibira na nila, sir. So, risk talaga yun sir, na mission. Life and death talaga. Between life and death talaga ang panon, sir, no? Nung nakababa na kami, sir, doon lang namin na-realize, paano kung bumagsak ng helicopter, ganun, sir, ba? So, nakita namin, sir, na talagang mahirap pala yung ginawa namin, sir. So, late na namin na-realize na, pwede pala kami mamamatay doon, sir, anytime. So, yun, sir, dahil sa tawag ng tungkulin, sir, kaya talagang bibira talaga tayo, sir, kasi mapapaya yung mga ranger doon, sir. Pero ang pinakamahirap noon, pagbagsak nyo putikan, talagang, Yun, sir. kung hindi kayo naglinis ng baril. Yes, sir. Hilamos talaga kami noon, sir, ng putik, sir. Talagang naligo kami ng putik, sir. So, kung makita mo, sir, nakakumupladging kami. So, yun lang, sir. Blessings din, sir. May katabi kaming, sir, nung hinulugan sa amin, sir, may irrigation. Kasi kung wala din yun, sir, hindi rin talaga kami makaputok, sir. Kasi hindi namin malinisan yung mga firearms namin, sir. So, yun Okay. yung sir. So, nung na-rush up na namin, sir, nag-establish na rin yung 6IB, sir. Nag-blocking na rin sila, sir. So, nangyari, sir, kami yung sa insertion, sir, kami na rin yung main effort sa area. So, nag-skirmish kami, sir. Pinasok namin yung isang barangay, sir. Yung Kabuntalan Complex na yun, sir. Nung napasok na namin, sir, nag-all-around defense kami doon, sir. Nagkuhan na rin kami, sir. Nagkuhan kami, sir. All-around security kami, sir. Then, nagdandahan na kami, sir. Nag-search sa mga area, sir. So, wala namang mga civilian that time, sir. Kasi
during combat operation ng 6IB, sir, nag-evacuate na. So, purely yung nandoon talaga, sir, is yung mga MILF rebels lang, sir. So, nakita namin yung mga pack souls nila, sir. Maraming mga bala na pinutok talaga nila, sir, sa helicopter at sa mga tropa ng 6IB. So, dahil sa nagtakbuhan na sila, sir, i-open terrain na rin yung tatakbuhan nila, sir. Nag-disguise na rin sila sa na mag-civilian. So, nakita yun, sir, ni-report ng nag-inform yung 6IB, sir, na maraming civilian na dumaan sa kanila. So, si First Lieutenant Mina noon, sir, sabi niya, mag-search kayo kasi yung mga civilian na yun na rin yung kalaban natin. So, yung mga baril nila, nandito lang yan. So, sige, sir, nangyari, sir, naka-all-around defense kami, sir. Parang, ako, sir, sinipag ako, sir, 60 gunner, sir. Naghahanap ako ng location, sir, na sir, kung saan ako pwedeng magpwesto, kasama ko yung squad ko, sir. Doon kami naka-collocate, sir, sa isang sir. Yung area kasi yun, sir, parang island type siya, sir. Putikan siya dito, sir, na sakahan. May area din dito, sir, na parang pawas siya, sir. Parang puro-puro tubig siya, sir. So, yung tubig na yun, sir, nandun yung mga CR. Doon din sila naliligo. Yung iba, sir, iliguan din doon, sir. So, doon kami nakapwesto, sir, sa may CR. So, anong nangyari, sir? Since na wala namang, wala namang putukan na, sir. So, nagdahan-dahan kaming search, sir. So, ako, sir, parang accidentally, sir, nakita ko, sir, sa CR, walang pumupunta doon, sir. Ang ginawa pala ng kalaban, sir, lahat ng baril nila, sir, nilagay nila sa sako, nilagay nila sa ilalim ng sir. Yung kung saan nag-CCR sila, sir. So, makita mo talaga, sir, maraming doon, sir. Sabi ko. Nung nakita ko, sir, ba't may sako? Nilapitan ko, sir. Lakad ako, sir. Taga-tuhod ko yung tubig, sir. Pagdikit ko sa may sako, sir, nakita ko kagad yung mga sling. Binit-bit ko na, sir. Takbo ko kay sir, kasi yung firearm ko, sir, iniwan ko rin sa squad leader ko, sir, kasi wala namang lulusong, sir. Nilusong ko na yun, sir. Nung nakita ko, sir, ang daming firearm, sir, nakasako. Takbo ko kay CEO ko, sir, kay First Lieutenant Mina. Sir, daming baril, sabi ko. So, naka 9 firearms ako doon, sir. Isang ganun lang. Oo, isang ganun, sir. Pero, nung binigay ko sa kanya, sir, grabe, maligo ka muna. Kasi puro kanyan, sir. So, sir, yung namin doon, sir, na yung oras na yun, sir, hindi ko na naisip yun, sir, na mabaho pala, sir. So, binisita kami ni Colonel Dida doon, sir, na nakita niya, sir, na-appreciate niya yung effort ng reconnaissance company that time, sir, na talagang nag-search kami, sir. Hindi lang yun, sir, marami pa kaming mga firearms na na-recover that time, sir. Yun yung mga ginamit na firearms, sir, na pinutok sa helicopter at sa mga tropa ng 6. Grabe, buti na lang. So, pero parang marami rin kayong pinagsamahan ni Colonel Mina, no? Yes, sir. Ano pa yung mga hindi mo makalimutan na encounter nyo? Sir, marami, sir. Meron ba din sa sir, yung kasama namin yung 37 IB, sir, sa Pawas, sir. Sa Liguasan Mars, ang tinatawag nilang Pawas, sir. Kaya nanoon yung First Recon Company noon, sir, ng mga Pawas Boys. So, yan yung mga bansag din sa amin, sir. So, that time, sir, hindi ko makalimutan, sir, yung may nangyari doon, sir, na pumasok kami, sir, sa isang area, namatayan kami. That time, sir, kasi riverine operation yun, sir. Ako yung nasa unahan, sir, kasi 60 gunner, sir, sa unahan ng riverine, sir. Tapos, si Sir Mina, sir, nasa likod ko, sa kaliwa ko. Si Corporal Habing, sir, nandito sa kanan ko. So, siya yung, that time, sir, siya yung team leader ko. Squad leader ko, sir. So, nangyari, sir, siya yung nagatingin, sir, kung nakatayo siya, sir, eh. Kung tinitingnan niya, sir, kung saan yung may possible na ako, sir, naka-alert ako, sir, kasi pag may kumulugos-kos lang, sir, bibirahan ko na kagad ng 60, sir, eh. Ano bang itsura nun? Yung nagtatravel pa sir, kayo? ito, sir, parang malaking irrigation siya, sir. Hindi ko kasi sir, kasi binungkal siya, sir. Man-made siya, sir. Man-made siya. Man-made siya, sir. Hindi siya, parang river ito siya, sir. Pero ang ginawa ng MLF Rebels, sir, parang yun na rin yung kabuhayan nila doon, sir. Doon sila namimingwit, kumukuha ng mga pagkain nila, sir. Ang ginawa nila, sir, parang inayos nila. Para nakita mo, sir, kung nandoon ka sa area, sir, is
man-made talaga ang pagkagawa ng kanya sir, irrigation. Parang irrigation, hindi na siya river sir kasi maliit lang eh. Magkasya lang Anong lapad niya? mga kuwan lang siya sir, mga 8 feet sir. Hindi halos eksakto lang yung ano. Sir, kasya lang yung kuwan sir. Yung bangka. Opo sir, kasya. Pero yung gilid niya, ano siya? Kuwan sir, yung mga Madamo? kuwan, sir, Matataas na damo? mga water lily sir na tinambak. Oo sir, kaya expect kami talaga doon sir, may mga kumunoy o tinatawag ng kumunoy sir. Na sabi ko, delikado dito, wala ka masampahan sir ba? Kung in case magkaputukan sir, wala talagang kwan sir. So, ang briefing kasi that time sir, may kasama kami yung helicopter sir habang kwan sir, dumadaan yung kwan sir. Okay. Hindi ko makalimutan niyo sir, Friday the 13th, December 13, 2003 sir. December 13. Friday the 13th. Friday the sir. 13, 2003. Yes sir. Puro 3. Yes, sir. So, hindi ko makalimutan yun, sir, kasi grabe yung experience niya, sir, na bigla kaming nabulaga, sir, ba? Kasi kami yung leading, sir. Ako yung leading, kasama ko sa leading riverine na, sir. Biglang nagkaputukan, sir. Nung nagkaputukan, sir, pinutok ko kagad yung 60 ko, sir, kasi may mga nakita ko na direction doon, sir, na yung area doon sir na may mga damo sir, yun pinutukan ko kagad sir na may, alam ko sir na matitigas. So expect ko sir na doon talaga yung may pwedeng pwestuhan sir. So nagkaputukan that time sir, naramdaman ko lang sir si late Corporal Habing sir nahulog sa kanan ko sir eh. Tapos Kasi naghihingi ng tulong. paano yung nangyari yun? Kasi parang, pag first time mo ba na ma-riverine yun? Yes sir, first time namin sir. Di ba hirap nun, di ba? Yes sir. Di ba, una mong kwento, nasa helicopter ka. Ito ngayon, nasa... Riverine operation sir. Oo, so, anong hirap nun? Kasi, siyempre, hindi ka naman pwedeng tumalon. Yes sir, ang ginawa ko talaga that time sir, kasi ako yung 60 gunner sir, nag-cover fire talaga ako sir. Hanggang nakapagsampa yung mga sa likod namin na sir, kasi kami yung leading sir. Naka-standby kami sir, putok lang yan sir. Yung second riverine namin sir, mabangka sir. Nagkasampa na sila sir. Tapos kami yung last na nagsampa sir. So, grabing sir, saksak ako ng link ko na naman sir para makapwesto lang ito sir. Hanggang nag-declare na si CEO namin sir na, okay, pwede na kayong bumaba. So, nagbaba na kami sir. Yung binaba namin sir, swamp area din sir. Talagang malaramdaman sir mo na lumulubog ka. So sabi ko, hanap na naman kami ng sir. Ang ginawa ko sir, mabigat yung baril ko sir. Ang ginawa ko sir, yung backpack ko sir, hindi ko na muna sir, nandun na sa bangka. Inuna ko talaga yung baril sir na, tapos yung mga water lily doon sir, ipunin ko. Tapos may mga kangkong kasi doon sir, iniipon ko lang sir para, may sir, ilang minutes lang sir, lumulubog. Wa ka na naman ng water lily sir. Ano ba yun? Gaano kalalim ba yung ano? Hindi ko makon sir kasi lumulubog sir eh. Panay kuha namin ng water lily sir. Ranger ka na nun, alam mo na mag-survival Yes, sir, swimming. sir. So grabe ang experience niyo sir na sir. Hanggang umabot kami, nag-overnight kami doon sir. Yung kinabukasan kasi sir, yung 16 rifle separate company sir, kalimutan ko lang sir. Dumikit sa amin sir. Tapos nung dumikit sa amin sir, parang ubusan ata na sir, konti na lang yung bala nila sir, naghihingi na ng ammo sa amin sir kasi yung resupply that time sir, ang hirap talaga sir kasi ibabangka mo na naman papunta doon sa area. So nung naramdaman ng CEO nila that time sir na paubos yung bala na sir, dumikit sa amin sir. So naghihingi na ng doon sir. So nandoon kami sir, 37 IB, isang platon ng company sir, company ng 37 IB, company din sa Recon sir, tapos yung 16 rifles separate company sir, nandoon kami sir. Nung karoon ng mga bakbakan nandoon sir, hanggang nag-decide na yung sir kasi sir SOMO that time sir, kinabukasan sir, biglang nag-declare ng SOMO. Isa sa namin dito sir, hinahanap pa si Late Habing sir. Hindi talaga namin mahanap sir. Tapos may current kasi yung tubig sir. Kaya expect talaga namin na na talaga sa sir. Yun lang iniisip namin sir kasi yung baril niya sir, naka-full battle gear yun sir eh. M23 pa yung dala niya sir. Iniisip na sir baka lumubog lang. Kaya may attempt kami sir na dinadive talaga doon sa
Kwan, sir. So, yun, sir. Nung 16 Repul Separate Company, sir, dumikit na, di namin alam, sir, na kwan, yung pinestuan nila dati, sir, nakapwesto na rin pala doon yung MILF Rebels. So, parang nakulong kami, sir. So, ang ginawa, sir, nag-decide si CEO namin, sir, na, okay, kuhan tayo, kasi may guidance, sir, na pull out na, sir, kasi sumo na. So, nangyari, sir, napilitan kami, sir, na, pinauna na yung si President Baldomar, sir, pinauna na siya, sir. Nung nauna siya, sir, maya lang, sir, nagkaputukan, na-wounded daw si sir, yung nabalita namin sa radio, sir, wounded daw si Sir Baldomar. So, ang ginawa namin, sir, nirescue na namin doon, sir. Pero yung 16 Rifle Separate Company, sir, nasa likod namin, sir. Nung na-rescue na si Sir Baldomar, sir, hindi namin magamit na yung mga bangka, sir. Kasi ang mangyari, sir, nakaabang na yung sir, may ilip sa daanan namin, sir. Kung saan. So, ang nangyari, sir, tinawid namin si Sir Baldomar, sir, papuntang lupa, sir, kasi malayo yun, sir. Sa 100 to 200 meters pa yun, sir. Pero hindi kayo pinuputukan? Yun yung pinakamasaya, sir, na yung dasal mo, sir, ba na yung experience namin, sir, na hindi mo sir, na kasi ako, sir, medyo matangkad ako, sir. May makasama kami sing maliliit, sir. Yung backpack namin, sir, lumulutang na. Yung kasama namin, sir, na maliliit, taga dito ko yung tubig, sir. Ang ginagawa ko, sir, 60 gunner ako, sir. Sabi ko, pray lang tayo na wala tayong madaanan na malalim. Kasi di namin alam yung sir, yung terrain, basta tubig lang siya, sir. Habang dinadala ko yung mga kasama ko, sir, may dalawa pa kong bit-bit tropa, sir. Naku, wag na kayo wag lang kayo magpabigat kasi lutang lang mo sila, sir. Ginaganon ko sila, sir. Kasi hindi na maabot at maliliit sila, sir. Habang tinatawid namin lahat yun, sir, binibira kami ng sir. Makikita mo yung 50 caliber nila, sir, na nakasakay sa bangka, sir. Yung tracer, sir, nang gumaganon sa tubig, sir. Yung parang kiliti, sir, ba? Yung sinasabi nila, kiliti na habang naglalakad pray kami, sir, Lord, tulungan mo kami. Wala, Kasi sir, wala rin kayo, no choice ka rin. Sir, hindi rin ako makaputok, sir. May dalawa kong tropa. Bit, sir. Hindi nyo na mapabilis yung sarili nyo. Oo, sir. Hindi na Kaya nag-request that time, sir, si Sir Mina, sir, na nag-request sa airport, sir. Yung piloto, sir, na Kubok, tulungan mo kami. Ito lang. Putukan mo lang yung sa may kawayan. So, sir, yun, pinutukan nila, sir. Yung balita ko lang namin doon, sir, parang kina-attention ata yun sila, sir. Pero, yung balita lang. Basta, pinareport yung dalawang piloto na yun, sir. Kasi pinutukan nga nila. Sumo, sir, bawal na magpaputok, sir. That time, sir, call na yun, sir, parang call ng ground na yun, sir. Na, Totoo lang, sir, grabe yung hirap namin nun, sir, na kung hindi pinutukan ng Air Force yun, sir, baka may tinamaan talaga sa amin, sir. Kaya, Matatapang pala yung mga Air Force ng mga panahon nyo doon, ano? Nilaland kayo na hot zone talaga, Yes, ganyan. nag-request na kami ng nag-request si Sir Mina ng sir, ng aeroplano na nila, sir, na maputukan sila, sir. Paikot-ikot lang yung sir, parang attempt lang, sir, ba, naputukan. Pero pinuputukan pa rin kami ng 50 ng kalaban, sir. Kaya makita mo yung tracer, sir. Gumaganon sa tubig, sir, lumilipad. So, yun yung experience namin, sir, na talagang sarap to the bone, sir, ba? Yung kiliti talaga na habang nagpipray ka, habang tinatawid mo yung 100 to 200 meters, sir, na tubig, sir. Tapos hindi mo pa alam, sir, kung may malalim ba dyan. Buti na lang, sir, wala naman, sir. Nakatawid naman kami lahat, sir. Yun lang, sir, yung casualty namin doon, sir, si late Habing, sir. Which is after 7 days pa na-recover, sir. Naanod lang yun siya, sir. Tapos, nakita na, sir, na bloated na siya, sir. May mga kinakain na ng isda sa skin niya, sir. So, yun yung, sir, yun yung nakita namin, sir, na experience, sir, na hindi talaga makalimutan, sir, sa Ligwasan, Mars, sir. Anong last mo na hindi unforgettable experience mo ni Pawas Commander mo, Sir. Colonel Mina? Yung isa, di ba mayroon pa kayo nag-grade ba kayo ng may kasama ka doon, yung isang nag-grade kayo ng KFR ba yun? Yes, sir. Yung madali lang yan. Yun na yun, sir. Yung asa ko na hindi na ata ako nakasama. Hindi ka nakasama. Ano pa mga nakasama ka na isa pang matindi na hindi mo rin makalimutan?
Yun yung kwan sir, yun lang yung kwan ko sir, na nasamahan ko sir. Sa Bulyo Complex, itong sa Pawas sir na puro Pawas kami sir. Tapos mga combat operations sir na madalian lang sir, mga strike and withdraw lang sir. Tapos yung may mga nirescue sa 6IB sir, yung nirescue yung tropa doon sa kwan sir. Yun yung mga mostly na nakita ko sir na hindi ko makalimutan sir, yung experience na yun sir. Na kwan sir, matindi talaga yung time na yun sir. Mahirap sir, walang cellphone, yung radio pa natin sir, that time sir, parang na-intercept pa ng kalaban. So, yun yung isa sa kwan namin sir, na nakita namin na ma-experience sir na hindi makalimutan sir. And then, after that, nag-official ka na? After that sir, na-assign kami sa Jensen na sir. Yung nauso na noon sir, yung 2004 sir is nagkakaroon na ng mga bombing sir sa mga cities. Yung kay Tape Boy sir. Nagte-test mission na yung mga MILF rebels nun sir na mag-bombing sa mga municipalities, sa cities sir. So na-deploy kami sa Jensen that time sir kasi grabe ang bombing na doon sir. So sa Pawas experience mo and then sa Bulyok experience mo, ano yung mga dala-dala mo doon na mga personal mo na mga lessons na parang, okay. Tulad ng father ko, masarap magserbisyo. Yes sir, yung dala-dala ko na experience sir, yung paano ka na-mold sir sa mga encounters na ganun sir. If ever na mangyari ulit yung mga encounter sir, hindi ka na basta-basta magulat sir. Dahil sa experience na yun sir, alam mo na saan kagad yung pupwestuhan mo sir. Alam mo saan pupwesto yung kalaban, alam mo rin saan tatakbo ang kalaban sir. So yun lang yung nakita ko sir na magkakaroon ka ng knowledge sir through that experience sir na dala-dala mo sir. Na alam mo ko sir, advantage ka agad yun siya sir sa iyo. So yun yung nakita ko sir na experience sir na maging mai-share ko sa mga new generation soldiers sir.